Hello mga kapatid at mga kaibigan, maraming pong salamat sa Panginoon at muli ay tayo magkakasama sa ganitong pong oras at ating pong ipapatuloy ang ating pong serye sa ating pong Lands of the Bible series. Welcome po kayo sa ating pong ika-31 yugto ng ating pong series at kayo po ay aking welcome sa oras na ito. Tayo po ay sumandaling manalangin bago po tayo magsimula at tayo magkapasalamat sa Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan, Panginoong Yesus, sa oras na ito at kami yung pinatnubayan at iningatan sa lahat ng panahon ng aming buhay. Patnubayan na po kami sa aming pong pagsasama-samang ito sa pag-aaral muli ng isang lupain na binanggit sa iyong banal na kasulatan at kami ay iyong patnubayan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po kami sama-samang dalangin. Amen. So welcome mga kapatid. So tayo tutungo na sa ating pong ikalawang yugto o yung sa ating pong part 2 ng ating pong tinatalakay, no? Dito po sa Ginosar. So, tingnan natin mga kapatid kung ano ang sinasabi sa atin muli ng ikalawang bahagi o part 2 ng atin pong tinatalakay noong pong mga nakaraang araw. So, ang titignan natin, itutuloy natin ang part 2 nito, yung hindi natin natapos nung pong nakaraang araw. So, ang Kibbutz Ginosar noong buhay noong nakaraan at sa ating kasalukuyan sa panahon natin ngayon. So, ang kasaysayan ng Ginosar sa ating pagkapasimula ay bilang isang kibbutz. Pag sinabing kibbutz, to pinag-aralan natin noong mga nakaraang araw, ay isang komunidad o yung pagpapangkat. Ano? Yan, yung mga isang pangkat o isang kalipunan ng mga tao. Yan ang ibig sabihin ng kibbutz o ng society. Ay sumasaklaw sa loob ng 8 dekada. No? Sinasalamin nito ang pagbabago ng mga pattern ng paninirahan at sosyalistang mga ugat sa Israel noong unang bahagi ng ika-20 siglo. So ang Kibbutz Ginosar ay tinatag noong 1937 ng mga imigrante na nanggaling sa Romania at Poland na umalis sa Europe noong 1920s at 30s dahil sa pagtaas ng party ng Nazis o na tinatawag na Nazism noong panahon ni Hitler. Ang mga imigrante na ito ay nagpatupad ng collectivist, o utopian vision ng labor Zionism o yung pagpapangkat. Diyan nakuha ang pangalang kibbutz. So ang orihinal ng mga kibbutznik ng Ginosar ay nagtayo ng kanilang paninirahan mula sa simula. Nakatira sila sa mga pansamantalang kubo na gawa sa kahoy noong araw habang gumagawa ng mga permanenteng tahanan at nagtatanim ng mga tanimang, mga gulay, mga prutas na kanilang kakainanganin. So nangingisda sila sa Sea of Galilee, dito sa Kinneret para sa pagkain at kita. Sa kalaunan ay nagtatag ng isang matagumpay na negosyo sa pangingisda. So sa paglipas ng mga taon, naging isang self-sustaining community ang Ginosar o ang Genesaret na may magkakaibang ekonomiyang pang-agrikultura, kabilang ang mga saging, dalites, yung dates, abukado, bulak, trigo, at pagsasaka ng gatas o yung poultry. Ang Ginosar ay pinuntirya ng artillerya ng Syria o ng mga weapons ng Syria na nakatalaga sa Golan Heights na tinatanaw ang rehiyon. Nagsimula ang mga pag-atake ng Shilling pagkatapos ng digmaang Arab-Israeli noong 1948 at tumindi ito noong 1950s. So noong 1960s, ang intensity ng Shilling ay mas tumaas. No? Ang mga membro ng kibbutz ay biglang inatake at kinakailangan magkubli sa mga bomb shelter. No? Nasira ang mga tahanan, pananim, at mga bangka sa mga insidente ng paghihimay. No? So ilang kibbutznik, yung mga naninirahan sa kibbutz, ang namatay o nagtamo ng mga pinsala. No? So upang maprotektahan ang mga bata mula sa paghihimay, ang mga miyembro ng Ginusar ay nagtayo ng mga silid-alaran sa ilalim ng lupa na may mga konkretong kisame, yung kanilang underground. May mga pagkakataon na ang kibbutz ay kinakailangang pansamantalang ilikas sa panahon ng matinding pag-atake ng Syria noong panahong iyan. Gayunpaman, udyok ng mga prinsipyo ng Zionist, yung mga founder
ng State of Israel, nanatili ang ginusar na mabuhay at tumanggi na umalis sa kibbutz sa kabila ng mga panganib ng pag-atake laban sa kanilang kaaway noon na Syria. Sa wakas ay tumigil ang paghahabla pagkatapos ng tagumpay ng Israel noong 1967, no, nung Six Days War sa Golan Heights. Ngayon, ang Ginusar ay may higit na 70 miyembro na marami sa kanila ay mga inapo ng mga tagapagtatag, no, nanatili sila diyan. So, habang ang kibbutz ay nahaharap sa paghamon ng pag-akit ng mga nakakabatang henerasyon, yung mga paparating na mga generation, ang kinabukasan nito ay tila optimistic na may maliit na core ng mga batang pamilya na nakatuon sa pagkapanatili ng komunidad. So nais nilang manatili ang lugar na ito. So ang sinaunang Galilea, dito ay makikita ang bangka sa Ginusar. Dito nakita yung sinaunang 2,000 taong bangka na maaaring ginamit ng panahon ng ating Panginoong Kristo at ito ay kanilang nakita noong nagkaroon ng low tide, no? So ang Kibbutz Ginosar ay may kahanga-hangang archaeological discoveries na isa rito ang isang 2,000 taong gulang na Galilee boat na matatagpuan sa maputik na baybayin ng dagat ng Galilea. So noong 1986, noong nakita nila ito, noong nagkaroon ng low tide, sa panahon ng mahabang tagtuyot na naging sanhi ng pagbaba ng level ng tubig sa dagat ng Galilea, ang sikat na sinaunang barko ay natuklasan sa ilalim ng lawa, no? Dumantad yung mga nasa ilalim. Napansin ni Moshe Ayin Ab, no, isang magsasaka mula sa Ginosar, na isa ring archaeologist. Ang mga kahoy na baras na umuusbong mula sa bagong hayag na dampalisigan, no, dalampasigan, na lumilitaw eh. Nakipag-ugnayan siya sa mga archaeologist na mabilis na nagukay ng mga beam at natuklasan ng isang napakahusay na na-preserve na bangka na kahoy mula noong sinaunang panahon. So ang 30 feet, no, ang haba ng Jesus boat kung tawagin nila, ay tinayo noong ikaunang siglo, no? At isa sa ilang mga sinaunang bangka na natagpuan mula sa panahong iyon. Malamang na ginamit ito para sa pangingisda at transportasyon sa dagat ng Galilea noong isinagawa ng ating Panginoong Kristo ang kanyang ministeryo dito sa baybayin ng Lawa. Ang pagkakagawa ng bangka na ito ay katulad ng ibang mga bangka mula noon, gaya ng mga pagsasalarawan ng historiador na si Josephus Flavius, no? Ganyan ang kanyang paglalahad sa kanyang aklat. So kinilala ang napakalaking makasaysayang halaga ng bangka ngunit marupok na kondisyon dahil sa matagal ng panahon na lumipas, no? 2,000 taon nang nakalipas. Ang mga archaeologists ay gumamit ng mga espesyal na pamamaraan ng pangangalaga upang matuyo ang basang kahoy ng ito nang hindi ito nalalagas. So ang maselang proseso ay tumagal ng 10 taon at kasama ang pagbababad ng mga troso sa mga espesyal na pool. Sa wakas, ang napreserbang Galilee boat ay nilagay sa permanenteng display sa loob ng isang glass enclosure sa orihinal na lugar ng paghuhukay at ang Antiquities Garden sa Kibbutz Ginosar, na ito nga yun namin napuntahan, no, nabisita namin ito noong 2018. So ang pagbisita sa Galilee boat ay isang highlight para sa sinaunang tuklasin ang sinaunang pinagmulan at koneksyon ng Israel sa bagong tipan sa panahon ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Doon binanggit ni Marcos sa kanyang kabanatang 6, talatang 53 hanggang 56, na ganito ang binanggit ni Marcos. Nang tumawid na sila, ang Panginoong Kristo at ang kanyang 12 alagad doon sa bangka, dumaong sila sa Genesaret, no? Dito sa Genosar, dumaong sila. At doon ay sila ay dumaong. Pagkababa nila sa bangka, nakilala ng mga tao si Jesus. Tumakbo sila sa buong rehiyong iyon at dinala ang mga may sakit sa mga higaan kung saan man. Nabalitaan nila na naroon siya sa mga nayon, sa mga bayan, o sa mga kanayunan na ipinamanik nila sa kanya na hayaan silang mahawakan kahit ang dulo ng kanyang damit. At lahat ng humipo nito ay gumaling. Ayan, no? Yan ang mga milagro or
kakaibang pangyayaring naganap dito sa Ginosar o sa Genesaret. Ang museum ng Ginosar ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon at mga artifact na nagbibigay liwanag sa kung papaano namuhay at naglakbay ang mga tao sa dagat ng Galilea sa panahon ng mabagyo na kasaysayan ng Biblia. So ang pagkakita sa sinaunang bangkang ito na minsan nagdala ng mga mangingisda at mga ngalakal sa mga banal na tubig na ito ng Sea of Galilee ay nagpapahintulot sa mga bisita at sa mga turista, sa mga peregrino na magkaroon ng tunay na koneksyon sa nakaraan. So yan ang napakaganda palang excuse me, istorya dito sa Ginosar o sa Genesaret. Ang pagtuklas sa mayaman na nakaraan ng Ginosar o ng Genesaret. Ang mga archaeological na pagtuklas sa paligid ng Kibbutz Ginosar ay nagpapakita ng mahaba at masalimuot na kasaysayan ng paninirahan ng tao sa lokasyong ito sa tabi ng lawa ng Galilee. Ang mga paghuhukay mula noong 2003 ay nagsiwalat ng mga labi ng isang Bronze Age village, isang Iron Age fortress o isang Second Temple period village na isang Byzantine era monastery, no? At isang sinagoga noong panahong 'yan. Ang pinakamalawak na mga guho na natagpuan dito ay yaong isang 3,000 years na gulang na bayan ng Kanaan na tinatawag na Kinneret. No? Diyan din kinuha yung pangalan ng Sea of Kinneret. No? Isang bayan na ang pangalan ay Kinneret. No? 3,000 taon na nakakaraan. Panahon ito ng sabihin na natin na panahon ng Babylon, no? O panahon na ito ng sabihin na nating bago pang mag-Babylon, ano? Binanggit ito sa aklat ng Biblia na Joshua bilang bahagi ng teritoryo na ibinigay sa lahi ni Joshua, no? Ang pinatibay na bayan na ito ay nagsimula noong 1200 to 1050 BC. Ayan, na binanggit yung Saltang Kiniret. Natuklasan ng mga archaeologist ang mga dingding, mga tirahan, mga silid na imbakan at mga istrukturo ng kultura sa lugar na ito. Nakatira rin sila ng mga, nakakita sila ng mga palayok, no? Ng mga scarab, mga figurine, mga kasangkapang metal at mga sandata mula sa panahon ng tanso, panahon ng Bronze Age. Sa itaas ng bronze ay nananatili ang mga labi ng isang maliit na Jewish village mula sa panahon ni Jesus na ating Panginoon noong unang bahagi ng unang siglo. You know, nakita niyo sa kaliwa na isang bato na mayroong ukit, no? Yan ay kanilang natuklasan diyan nung sila ay nagukay, no? Tinutukoy ng Hudyong historiador na si Josephus Flavius ang riyong ito bilang matabang lupain ng Ginesara, no? Ang mga nahukay na tahanan sa nayong ito ay may mga ritual na paliguan, fresco wall painting at ceramics na nagbibigay sa atin ng pananaw na sa pang-araw-araw na buhay ng panahong iyon. So ang mga barya o mga pera na natagpuan dito noong mga taong 40 to 50 AD ay nagbibigay ng ilan sa mga pinakaunang physical na ebidensya na may kaugnayan sa Kristyanismo dito sa Ginosar, dito sa Galilee. Sa tabi ng Jewish village na ito, 10 kilometro, ang layo ay may mga labi ng isang kakaibang istruktura na pinaniniwalaan na isang monasteryo, no? So ipinalalagay na markahan ang bahay ni Pedro sa Capernaum kung saan nanatili ang ating Panginoong Kristo pagkatapos gumawa ng mga himala dito sa malapit sa mga lugar na ito. So ang octagonal na gusali ng simbahang Byzantine mula noong ika-4 at ika-5 siglo ay nakita natin yan sa mga larawan noong panahon o noong mga time na pinakita ko sa inyo yung larawan sa Capernaum, no? Sa ating chapter 2 ata yun, kung hindi nagkakamali, ay nagpapakita ng kahalagahan ng lugar na ito para sa sinaunang pagsamba ng mga Kristiyano dito sa lugar na ito. Ang ibang mga nahukay na lugar sa malapit ay naglalaman ng mga pisaan ng alak, mga pisaan ng ulibo, at mga mikve na ginagamit ng mga Hudyong naninirahan sa iba't ibang panahon. Pag sinabing mikve, yan yung ginagamit nila, may kinalalaman sa kanilang mga paglilinis ng katawan, paghuhugas ng katawan, no? Paghahanda para sa kanilang mga seremonya, no? So ang patuloy na gawaing archaeological na ay mga archaeologist na ito ay nagbubunyag ng maraming patong na kasaysayan dito sa Ginosar.
mula sa mga kapangyarihang regional ng Kanaan hanggang sa ang mga Israelita ay dumating sa panahon ng bakal, no? Judaismo sa panahon ng ikalawang templo, sinaunang Kristyanismo, paglalakbay sa Kristiyanong Byzantine at mga pioneer ng Zionist. So na-preserve ang intersection ng kasaysayan ng Hudyo at Kristiyano ay ginagawang isang kamangamanghang kombinasyon ng reliyon ng rehiyon ng ang Ginosar, no? So marami pala itong koneksyon sa kasaysayan, no? Itong lugar ng Ginosar o ng Genesaret. So, ang pagbabad dito sa natural wonder ng Ginosar, no, dito sa Sea of Galilee, ang Ginosar na ito ay napakalagang isang lugar na may maraming kasaysayan at arkeolohiya ng mga Hudyo. No? Mayroon din itong magagandang natural na tanawin at maraming mga pananim. So ang kibbutz, excuse me, o ang komunidad na ito ay maraming mga parang o yung mga bukid, mga magagandang mga taniman, no? Na lupa na may palma ng datiles o yung mga dates, mga halamang bulak, no? Ang mga bisita at turista dito ay maaaring mamitas ng mga prutas at makipag-usap sa mga magsasaka. Maaari din silang bumili ng sariwang ani, no? Kung gusto nila. So ang hilog ng Hordan ay nasa hilaga lamang ng kibuts na ito, ng Genesaret o ng Kinusar. May tulay doon na tinatawag na Almagor Bridge, no? Binuksan ito noong 2011 at malapit ito sa isang sikat na lugar para sa mga bautismo na tinatawag na Yardinit, na kung saan kami ay nagpunta, no? Maybe later on, no, sa mga susunod pang mga presentation natin, ay ipapakita ko sa inyo ang lugar ng Yardinit na kung saan kabilang ako sa mga nagpabautismo o lumubog dito sa ilog ng Jordan, no, sa Yardinit, no. So papakita natin 'yan sa mga susunod na mga presentation. Ang kibbutz ay umuupa ng mga bisikleta upang ang mga tao doon ay makasakay sa baybayin ng Kineret. Mayroon ding mga hiking trail at mga lugar upang magkaroon ng picnic, no? Isang landas ang umaakyat sa isang lugar na tinatawag na Mount Arbel, no? Yan, kilalang bundok dito sa Galilee yan. Kapag nandoon kayo sa taas ng Mount Arbel, kitang-kita ninyo ang napakagandang tanawin, no? Ng lupa ng Galilee at saka ng Sea of Galilee sa bandang kanan, no? Napakaganda, no? Mula doon, makikita mo ang Golan Heights sa paglubog ng araw. Maganda ang kalangitan sa ibabaw ng dagat ng Galilea. Ngunit ang pinakamagandang bahagi ay ang Kinrit mismo, no? Ang Ginosara ay may dalampasigan kung saan maaari kang lumangoy, mamangka, no? Mamahinga, o manood ng magagandang paglubog ng araw. Parang ito ano, dito sa Luneta, no? Sa atin sa Pilipinas. Nung ako'y maliit, mga edad akong 13 taon o 14, dinadala kami ng aking ama dyan sa Luneta. At umuupo ako doon sa pinakadulo ng batong upuan at tinihintay ko ang pagbaba o ang paglisan ng araw. No? At ako'y humihiling noon, nagwiwish ako, no? Paglubog ng araw. Kaya natatandaan ko pa yan. No? Napakagandang makita na ang paglubog ng araw hanggang sa maging kadiliman na. No? So marami akong mga kahilingan noon na natupad. No? Nasabi ko gusto ko makarating doon sa nilubugan ng araw. No, kita ninyo? So kung titignan ninyo yan, na doon sa kabilang ibayo ng planeta, ito nga yung North America, no? Canada at America. So yan ang kadalasan, hindi masamang humiling o mag-wish, no? Dahil kung ano ang laman ng iyong dibdib, ng iyong puso ay yung hinihiling, no? Kaya magsisikap ka doon sa iyong kahilingan na iyon, no? Gagawa ka ng paraan para mo maabot yan, no? Kung hiling lang tayo ng hiling at di naman tayo gumagawa, wala ring mangyayari sa buhay natin. So dito ay ang pagpunta rito sa Ginosar o sa Genesaret ay isa ng tagumpay, no? Sapagkat ito ay napuntahan ng Panginoon, siya ay lumapag dito, no? Nanggaling sa gitna ng lawa ng Galilee at marami siyang mga pinagaling na mga may sakit dito sa lugar na ito. Marami siyang tinulungan ng mga tao dito. May binanggit din na dito sa Ginosar ay
Maraming mga dalampasigan na makikita natin hindi lamang dito sa Ginosar sa palibot ng Lawa ng Galilea kung saan pwede tayong gumawa ng mga activities, no? Pero may mga lugar na ipinagbabawal katulad sa Capernaum ay pinagbabawal ang paglangoy sapagkat medyo malalim ang tubig doon, no? Kaya hindi pinapayagan ng mga tao na lumangoy sapagkat maari nilang ikanamatayan, no? Meron lang doon sa parte na mababa na pinuntahan namin na sinalo ko yung aking kamay at mababa yung lugar na iyon. Kaya doon lang sila pinapayagan na pumunta. Kaya sa gabi makikita mo ang ilaw ng Tiberias dito sa Ginosar, sa Genesaret, sa tubig makikita mo siya. Kung mananatili ka sandali sa dalampasigan na may isip mo ang ating Panginoon Kristo at ang kanyang mga alagad na nangingisda doon 2,000 taon na nakakalipas, no? So, kung bibisitahin ninyo ang Kibbutz Ginosar ngayon, ang lugar na ito ay isang maliit at malayong lugar sa kahabaan ng mapayapang hilagang baybayin ng dagat ng Galilea. Sa kabila ng laki at lokasyon nito, malaki ang epekto nito. Ito ay dahil gumaganap ng isang pangunahing papel sa kibbutz kilusan ng Israel at may isang mayamang kasaysayan na nag-uugnay sa parehong mga tradisyon ng Hudyo at Kristiyano. Gayunpaman, marami pang dapat tuklasin dito sa Ginosar kung handa tayong magukay, no? Yung mga naguhukay diyan, no, mga excavator na mas malalim pa at marami pa silang makikita diyan sa ilalim na yan, no? Kung medyo literal mong gagawin yan. Kasi the more you dig, the more na marami kang makikita. Kaya kung papatuloy nila ang paghuhukay, marami silang matutuklasan sa ilalim ng lupa. Maari kang lumahok sa mga hands-on archaeological excavation at tuklasin ang maraming layer na kasaysayan sa lugar. No, gaya ng binanggit ko, no? Kapag ang isang empire ay sumakop sa isang bansa katulad ng Israel, ay marami ng imperyo ang sumakop sa kanila, no? Yung una, ang Israel sa parte ng norte dito nga sa Galilee, ang unang sumakop sa kanila yung mga Assyrians, no? Yung mga Assyrians, matapos silang sakupin, pinatungan, sinira ang kanilang mga bahay, mga lugar at talagang sinira talaga. So dumating ang mga panahon, may mga bagong mga taong tumira diyan, yung mga binansagan ng mga Samaritans, yung mga kalahating Hudyo, mga kalahating mga Hintil. So nawala na ang pamayan ng Israel noong panahong yan. At mga iba't ibang mga tao na sa bunggit ng silangan ng nanirahan diyan. So napatungan, no? Tapos pag dumating naman ang panahon dito naman sa Judea, yung Babylonian Empire ay dumating, sinira ang templo, sinira ang buong syudad, no? Pagdating ng lipas ng mga panahon, dumating ang Medo-Persia. Winasak din ang Jerusalem, winasak at pinatungan na naman ng panibagong patong, no? Pagkatapos ng Persia, dumating ang Greece, ang Greek Empire, no? So panibago na namang establishment 'yon, no? Pagkalipas ng panahon, dumating ang mga Romans. Oh, pinatungan na naman nila, sinira kung ano yung mga ang city, sinira nila, no? Sa ikalawang pagkakataon, winasak nila ang Jerusalem. Una, ang mga Babylonians, kalawa ang mga Romans, no? Una, di ba, Babylonians, mga Medo-Persians, mga Greeks, at saka ang Romans. Apat. Kung tutusin mo, apat na patong ang ginawa nila diyan. So pagkatapos niyan, dumating ang mga Muslim, no? So then sinira na naman nila uli kung ano yung mga dapat nilang sirain diyan, no? So nung pagkatapos ng mga Muslim, dumating ang mga Crusaders. O, panglima na naman, ba? Tapos ng mga Crusaders, no? Dumating na naman uli ang mga Muslim. Tapos ng mga Muslim, dumating ang Ottoman Empire, no? Tapos ng Ottoman Empire, dumating ang mga British, no? So, nandiyan ang maraming mga pagpapatong. Kaya, iba-ibang klase ng mga tao na ninirahan, iba't ibang klase ng pamayanan. Kaya noong 1947 ay nagkaroon ng pagpartisyon, ano? Pinayagan ng mga British ang mga Zionist na magtatag ng kanilang bagong bansa, itong State of Israel noong 1948. So no hanggang ngayon, since 1948 hanggang ngayon ay sila na uli ang bumalik sa kanilang dating pinanggalingan, no? So yan, kaya
nananatili ang mga paghuhukay, no? Lalo sa Jerusalem. Marami silang mga natutuklasan, no? Hindi lamang sa Jerusalem, kung hindi sa buong Israel, no? Kaya walang katapusang paghukay yan. The more na naghukay sila, the more na marami silang matutuklasan, no, sa kanilang kasaysayan. So, ang Kibbutz Ginosar o ang Israel ay parang isang miniature na version ng Land of Israel na nagpapakita ng mga sinaunang pinagmulan at isang malakas na pakiramdam ng komunidad na naroon pa rin sa kibbutz o sa komunidad na ngayon. Para sa mga manlalakbay na gustong maranasan ang natural na kagandahan ng Galilea at ang biblikal na tanawin ng Israel ng malapitan, ang Ginosar o ang Genesaret ay isang perpektong lugar upang manatili doon, bumisita. No? Maaaring tangkilikin ng mga bisita o ng mga peregrino o ng mga turista ang mga panlabas na pakikipagsapalaran o tuklasin ang mga archaeological sites na ito at isawsaw ang kanilang mga sarili sa makulay na buhay na komunidad ng makasaysayang kibbutz na ito ng Ginusar o ng Genesaret na matatagpuan sa mga sagradong baybayin ng Lake Kinneret o ng Genesaret o ng Sea of Galilee. So mga kapatid, yan ang isa sa mga napakagandang highlight dito na nalaman at natuklasan natin. So, meron sana akong ipapakita sa inyo kasi mahaba ang mga ano to, mga larawan nito. Papakita ko lang sa inyo yung pinakailang mga larawan ng aktual na lugar na napuntahan ko noong March 20, 2018 dito sa Yigal Allon Museum na tinatawag ngayong Nop Kibbutz Ginusar. At saka sumakay kami ng bangka patungo doon sa gitna ng Sea of Galilee. So ipapakita ko sa inyo, meron pa naman tayong 25 minutes, so meron pa tayong mga 5 to 10 minutes na ipapakita ko sa inyo. So ibabahagi ko sa inyo itong napuntahan ko noong 2018. So ito yung harapan ng Yigal Allon Museum na kung saan dito nila inilagay yung natuklasan nila na, na bangka noong 2,000 taon na nakakalipas. No, ito yung pinakaharapan. So, kung makikita nyo to ay malaking malaking building yan, mataas, mataas. So, tignan natin, no? So, pagdating namin, kinuha ko kagad ng larawan yung pinakamagandang anggulo at ito na yung pasukan sa loob ng museum. So, makita ninyo yung mga mosaic na mga drawings sa dingding o sa mga wall, no? Ay nagpapakita ng iba't ibang klase ng background ng mga tao. Yung pag sinabing cross ay Christianity yan. Pag sinabing yung half moon ay tumutukoy sa Islam, sa Muslim faith. Pag nakita niyo yung Star ni David ay tumutukoy sa Judaism. Right? So, tignan natin, ano? So, ito yung katabing building mismo. Yan. Ito yung pinaka-ticket namin na hindi ka talaga pwede pumasok sa loob. Kailangan kami ticket para makapasok sa loob. So yan ang malapitang mga mosaic na larawan na makikita natin. At ito sa picture ay si Yigal Allon na siyang nagtatag o nagtayo ng museum na ito at ipinangalan sa kanya ang lugar na ito. So yan si Yigal Allon. Bet, bahay. Hindi sabihin ng lugar ng Bet Yigal Allon, ibig sabihin niya sa wikang Hebreo, pag sinabing Bet ay house o bahay. Bahay ni Yigal Allon ito dati at ginawang isang museum and education center, no? Binansagan siyang Man in the Galilee. So ito yung the mystery of the 2,000-year-old boat, no? Na tinatanong sa atin, to whom did this boat belong? No? Walang nakakaalam. To Jesus and his disciple? Maybe or not. To the fighters of the Migdal battle? Maybe or not. To a fisherman from the Sea of Galilee? Maybe not. Maybe yes, maybe no. So, basta natuklasan lamang nila yan. No? Nakapareho ng mga bangkang ginamit ng panahon ng ating Panginoong Kristo. So ito yung mga larawan sa palibot sa loob mismo ito ng museum na. No? Yung mga may mga bilang ay pinapaliwanag yung mga nasa loob. Kaya may mga detalye sa loob. Ano yan pagka binabasa nyo ng malapitan, ay makikita ninyo ang mga explanation kung ano yung mga nakikita sa loob. No?
So ang wikang ginagamit sa Israel ay wikang Hebreo, una. Ikalawa ay um, Arabic, yun ang kanilang mga official language. At ikatlo ay itong Russian, ang kanilang ikatlong wika. At ang ikaapat naman ay English. So yan ang kanilang mga ginagamit na wika dito sa Israel. Sapagkat ang Russian ay maraming mga Russian immigrants ang bumalik dito sa Israel pagkatapos ng Second World War. Kaya ang Russian ang pinaka kilalang wika na ginagamit dito sa Israel. So makita nyo dito ang larawan ay sa bandang kaliwa, Jordan River Outlet, no? Dito naman sa pangalawa ay Mount Arbel, no? Katlo naman yung Mount of Beatitudes dito sa Galilee, no? At ito naman Capernaum na siya namin napuntahan. So yan ang mga lugar na mapupuntahan dito sa Galilee. So wika ni Yigal Alon, I believe in the driving force of man's spirit and in his will power, no? Yan ang kanyang winika. So ito ang loob ng Yigal Alon Museum, you know? So ito yung mga department ng Israel, no, na sa gobyerno at sa kanilang mga Ministry of Tourism ay kanilang sinusuportahan ang lugar na ito. So ito yung isang paliwanag dito na nakikita natin na from fishing boat to warship. So noong mga panahong yan ay nag-aklas ang mga taga dito sa Galilee, sa buong Galilee laban sa puwersa ng mga Romano. Nakipaglaban sila. Kaya maaaring itong bangka na ginamit na natuklasan dito ay maaaring isa sa mga bangkang ginamit sa digmaan ng mga laban sa mga Romano, no? Nung the Great Rebellion against Romans was sparked in Caesarea in 66 AD, no? And spread like wildfire through Galilee, throughout, no? Sa buong Galilee, no? The rebels from the valley of Ginosar o Gennesaret gathered at Migdal near Tiberias, no? To prepare for combat, no? Using their boats as improvised warships, you know. So when the Romans invaded the city, the fishermen fled to their boats and waged a hopeless battle against the well-armed ranks of Vespasian armies, who were descending upon them in rafts. So Josephus Flavius, the first century Jewish historian, gave an eyewitness account of the calamity, no? Ito yung kanyang sinabi niya sa kanyang aklat, ikalawang aklat ng The Jewish Wars, no? Chapter 3, verse 9 hanggang 10. Sabi niya, they burdened the Jews together so they could not escape to the shore, which was in the bands of the enemy, and they could not conduct a fair maritime battle as equals because the boats of the Jews were too small and too weak compared to the enemy's rafts. Finally, the Jews who were trapped in their boats tried to cut through back to the shore, but they were impaled on the enemy's daggers before they could reach land. Napatay sila bago nila abutin pa ang pangpang. Many gave up and went ashore where they were killed by the Romans. The sea ran red with blood and seems to be full of corpses, mga patay na katawan, no? No one was spared, no? Lahat ng mga nagrebelde namatay o pinatay. So yan ang kwento na natala ni Josephus Flavius noong mga 66 AD, no? 3 years before na winasak ng mga Romans ang Jerusalem at ang templo, no? So yan pa ang mga ilan pang mga makikita natin, no? So maraming mga katanungan na binanggit dito, mga binasagan nilang mystery, no? Hindi nila alam kung kanino. So, ang importante, meron silang nakita at natuklasan dito. Ang katanungan nila, did this boat witness the events sweeping over the Sea of Galilee in Jesus' time? Maybe, no? 2,000 years ago.
Is this the boat that bore the Nazarene and his disciples to the surrounding villages to preach the gospel to the people? We don't know. Maybe yes, maybe no. No? So perhaps this was an ordinary fisherman's craft which was converted for use in battle in the great first century Jewish rebellion against the Romans, Or was it a simple fishing boat that plied the waters in quest of the daily catch until it was scuttled and abandoned on the shore? Who knows? Walang nakakaalam kung ano talaga ang mis- misteryo ng bangkang itong nahukay nila. So narito ang drawing ng Sea of Galilee, no? At yung kulay pula, ayan ay yung boat na kanilang natuklasan o nahukay, no? Dito lumitaw yung boat na yan ng mga panahong yan. So ito naman yung isa pa na kanilang mm, galing doon sa nahukay nila, no? Nilagay nila, hinulmahan nila. Excuse me. So ito na yung pinaka ano na actual na bangka na kanilang nahukay, no? Itong nilagay nila sa isang special na lalagyan na, no? Parang makita nila. Fiberglass ito at dito nila nilagyan ng parang frame, no? Para makita ng mga tao. So yan, no? Ang kagandahan ng ano ng bangkang yan. Kung titingnan ninyo ay isipin ninyo na kung ito ang actual na bangka na ginagamit ng panahon yun ay tamang-tama sa bilang ng mga apostol na 12 at ang ating Panginoon Kristo. 13 mga tao ang pwede, 13 to 14 na mga tao ang pwedeng lumulan sa bangkang yan, no? Kaya napakagandang tignan na talagang tamang-tama akmang-akma sa kasaysayan, ano? Yan. Malapitan, no? Malaki siya, mahaba no? Ito medyo magandang kuha rito. Yan, ito yung malapitan, no? Kita ninyo yung kahoy, ano? Hindi ako sigurado kung anong kahoy ito, no? Kung ito'y kahoy ng olibo or ng acacia, no? Kasi hindi naman ito gagamitin ng kahoy na nanggaling sa ano sa Tyre, no? Sa Lebanon noong panahon ng ginawa ang templo sa Jerusalem, no? Yung cedar tree. Kasi walang cedar tree sa Israel. Sa ano lang 'yun? Sa Lebanon lang meron nun, no? Sa panahon ng Tyre at saka ng ano ng mga panahong yung si King Hiram na kaibigan na hari ni Haring Solomon. So dito sa Israel, ng panahong yun ay maraming mga olive tree, mga acacia, no? Yan ang kanilang mga ginagamit na puno ng mga panahong yan. Puno ng sycamore tree, no? Yan ang mga puno na mga nakikita diyan nung araw. So kung ito ay mahina-hinang puno, ay matagal nang sirayan, nalusaw na yan, natunaw na yan. Kaya magandang klase o uri ng kahoy ang ginamit diyan. Kaya matagal, no? So yan, no? Napakalinaw na pagkakuha rito. Ganda ng pagkakuha niya. Mahabang bangka, kita ninyo. Yan ang isang idea na nakita natin ang bangkang ginamit nung panahon ng ating Panginoong Kristo. So ito na yung pinakalabas, no, nung Eagle Alone Museum. At ito na, papunta na kami doon sa ano, sa gitna, no, sasakay na kami ng bangka nito. Papunta doon sa gitna ng Sea of Galilee. So, kasi mahaba, lagpas na tayo sa oras. So, ito lang ang mga pakikita ko sa inyo. Pero hindi ko na sa inyo pakikita yung gitna ng Sea of Galilee. Kasi pinakita ko na sa inyo yung larawan ng mga nauna nating mga palatuntunan, no? At ito na yung pinakalabas Papunta na kami doon sa Pangpang Sasakay na kami ng bangka nito no? So yan ang labas o likod ng Yigal Alon Museum. So ito yung pinakapaligid, no? Kung inunan ko ng video, 29 seconds lang naman ito yung Sea of Galilee na, no? So yan ang pinaka-short video. Ito yung daan papunta doon sa pinaka hangganan, yung pick-up na bangka, no?
So wala pang bangka kasi hinihintay pa namin yung mga bangka na nandoon pa eh. Kaya pupunta kami doon kapag ready na yung bangka eh. You know? So ito na, ano, tapos na kami nito eh. Papauwi na kami, no? Tapos na kami rito. Kaya ito lang yung pinakapaligid na nakita namin. Kaya mga kapatid, dito ko na ito hihinto na at maraming salamat sa lahat. At dumating na ang takdang oras ng ating pagtatapos. So, mga kapatid, salamat sa inyong pagantabay at nawa sa muling pagkikita at nawa pagpalain kayo ng Panginoon saan man kayo naroroon at wag po nating titigilan ng pagtuklas sa Lands of the Bible na ito. Marami tayong matutuklasan pa sa mga darating pa nating mga palatuntunan at sasaliksikin natin, aalamin natin ng mga lugar na iyan na binanggit sa banal na kasulatan sa panahon ng ating Panginoong Kristo. Sumayin niyo ang pag-iingat at pagpapala ng Panginoon sa muling pagkikita. God bless you all and bye for now.